Um, sa ngayon, nakakalima. Alhamdulillah, limang. Kailangan ko pa ng 3. May mga nakausap na ako na sa mga napakagandang paliwanag nila. Tinatanggap ko naman na hindi sila pumirma. At yun ang mga bagay na ikinatutuwa at ikinalulungkot. Kasi siyempre, ikinatuwa dahil buhay ang demokrasya sa Senado. Nalulungkot dahil hindi ko pa nakukuha yung 8 boto hanggang sa ngayon. Sir, are you hopeful na makuha may 7 days? Parang 5 days na lang, sir, no? Or 4 days left? Oo. For you to get the remaining full signatures, sir? Inshallah, personal akong tumatawag, personal akong humihingi ng kahit na 5 minutes doon sa mga miyembro. Mayroon pa akong bukas, mayroon pa akong Sabado, Linggo. Sana mapagbigyan pa tayo ng mga hindi pa nagsasabi ng hindi sila pipirma. Sir, gaano po kahalaga sa inyo na mabuo yung 8 signatures para hindi pa contest ibuloy? Napakalaking bahagi ito para sa akin. Una, sa usapin ng demokrasya. Kasi talagang ang inyong mga senador ay lalo na ako, no? Kung mapapansin nyo, kapag yung paggalang na ibinibigay ko sa kapwa senador, masyadong mataas sa akin yun, yung ganong klaseng ano. Kasi democracy tayo eh. Katulad nitong kay Ma'am Senator Risa Ontiveros, sa malalim na pagpupugay at paghingi ng paumanhin sa kanya, ako talaga nakikiusap lagi sa kanya at humihingi ng paumanhin kung ako'y sumasalungat. Hindi sa kadahilanan na gusto ko siyang sagasaan o ano, kung hindi yun ang pangalan ng demokrasya dito sa Senado. Kaya ano man ang kahinatnan nitong aking motion na bawiin sana yung contempt, ang mahalaga sa akin dito, pinaglalaban ko to. Kasi demokrasya ito eh. Magkakaiba tayo ng prinsipyo. Hindi ito usapin ng kaibigan ko, si pastor. Hindi yon. Walang ganong klaseng hiwalay yun. Ang aking paniniwala dito, ito ay nasa DOJ na. Hindi naman siguro kalabisan kung hingin natin sa ating mga kasama na wag nang 2 sangay ng gobyerno pa ang gagawa ng investigasyon. Merong judiciary, meron pang House, meron pang Senate. Parang sa resources ng gobyerno, parang doon na sa isang parang masyadong magastos ba sa aking palagay. Pangalawang punto, in aid of legislation, pagka inisip ko, kapag ito ay pinag-usapan natin ng palalimin ng umaabot sa iskandalo, parang para sa akin, malinaw na, ano ba to? Parang sa konstitusyon natin, meron talagang paghihiwalay ng Estado at religion. Dito, sa nakikita ko, pagka nagpatuloy sa ganitong proseso, parang sinasaklawan na ba natin, makakaroon ba tayo ng mga panukala na sasagasaan natin ang religion? Kasi ang papunta na to eh, hindi na, wala na kay pastor yung, pupunta na doon sa buong organisasyon, sa buong religion nila. Para sa akin, total, andyan ang judiciary, sila talaga ang pwedeng magsagawa ng investigasyon, sila talaga ang pwedeng magbigay ng parusa. Siguro pagkatapos nilang magdesisyon at kung ano ang ilabas ng judiciary, yun ang kunin namin sa legislative at doon kami, in aid of legislation, gumawa ng batas. Pero siguro sa pagkakataong ito, pinakamainam dito. Para sa aking paniwala, inuulit ko po, nirirespeto ko, ginagalang ko, para sa akin, karapatan
ni Senator Risa Hontiveros na ilaban ito. Ako din po ay may opinion. At yan ang opinion ko. Nandyan na yan sa DOJ, iwan na natin sa kanila. Siyempre, sayang nga dahil ang kailangan pumirma dyan, mga miyembro. Kung nagkataon na miyembro sana si Bato tsaka si Tolentino, di sana may 4 na ako. Ngayon, dadalawa kami ni Senator Go na PDP laban, si Ma'am Tita Mama Bear, Cynthia Villar, 3, si Ma'am Gabriela Silang Marcos, 4, at si Super Rider, Senator JB Ejercito. 5 kami. Kulang pa kami ng 3, boss. Oo. Tulungan mo naman ako. Sa tatlong hearings, sir, ang daming witnesses na nilabas sa committee ni Senator Risa. Hindi po ba it might be best na humarap si Pastor Kibuloy to also answer publicly those allegations? Because these are serious allegations like, sir, may rape, may pang-abuso. And many people are saying, humarap na lang siya, sir. Sa akin kasi, mahalagang sa akin ang testimony ng mga nag-a-accuse. Kasi, yan ang pundasyon ng ating konstitusyon. Ang sabi ng konstitusyon, ikaw ay inosente hanggat ikaw ay hindi napapatunayan na nagkasala. Okay, napakahalaga nun. At yun, nag-a-apply yun sa akusado at nag-aakusa. Diba? Ngayon, pag ikaw ay nag-aakusa, dapat, para sa akin, hindi ka dapat, una, natural lang na matakot. Natural lang yun. Pero, kung yung pinaglalaban mo at yung ginawa sa'yo, gusto mong magkaroon ng sapat na kaparusahan at maging aral at magkaroon ng mga batas patungkol dito, dapat nakikita natin ang mukha. At dapat din, kung sino yung naakasuhan, lalong-lalo na sa mga pagkakataong ganito, na ang pinag-uusapan natin ay hindi lamang tao, isang tao. Pag sinabi natin kasi na si Pastor Kibuloy, religion nito. Sana mas maintindihan natin na itong kaso na to, hindi ito usapin lang ng isang tao. Ito ay usapin ng isang pananampalataya. Mahalagang natin yun. Ilagay natin wag natin ialis ang usapin na yun sapagkat meron tayo sa konstitusyon na paghihiwalay ng religion at ng estado. Kaya sana para wag na tong lumaki, para sa akin, andyan na sa DOJ, hayaan na natin sila. Sila na, antayin natin kung ano ang kanilang desisyon, anong findings nila, kung ano ang ipaparusa, kung may nagkasala. Then from there, doon tayo gumawa ng in aid of legislation. Wala tayong magiging usapin ng nagkaroon ng trouble, nagkaroon ng gulo, yung mga ganon. Some people are also saying in the spirit of fairness, lahat naman ng resource person, sir, pag hindi talaga dumarating na kukontempt at na-aresto, bakit daw si Pastor Kibuloy? Why will he be an exemption, sir? Kung maalala mo, ako wala akong relasyon kay Aguila, yung isang kanilang kanilang inimbestigahan. Hindi ako pumunta kahit isang hearing nun. Kasi sa loob ko, nasa loob ko na yon na pagka ganito na ang pinag-uusapan natin ay grupo ng mga taong may pananampalataya. Nasa akin lagi yung teka muna.
medyo mag-ingat tayo sa usapin na ito. Hindi ito, yung hindi ko pagpunta doon, isa na yung, lahat naman ng hearing dito, kung pwede puntahan ko Pero yung hearing na yun, talagang hindi ako pumunta. Kasi nandun ako. Hindi ito bago. Itong kay Pastor Kibuloy, yun uli ang posisyon ko. Meron tayong korte, at ang korte natin, yun ang simbolo ng justice. Makikita naman natin, nasa kanila ang justice. So, walang pinakamagandang avenue para humingi ng hustisya ang mga biktima, kung meron. He said, hustisya dito sa mga judge na pwedeng magbigay ng kanilang hukom. Sir, follow-up lang. So, does it apply sa ibang mga hearings na kahit hindi religious leader, basta pag may content, yung position nyo ay parang ayaw nyo sa mga nagpapakontent ng mga resource persons? Or exclusive lang sa mga religious leaders? Yung sa akin po, pag may kinalaman, halimbawa, una, sa religion. Medyo, tayo dyan, ingat tayo dyan. Pagdating sa ganyang usapin, merong korte. May korte tayo para magawa ng kanilang paglilitis para sa akin. Tayo, nandito sa Senado, pag-usapan natin yung mga bagay na talagang may kinalaman at makakagawa tayo ng mga batas na sa palagay ko, unang-una ekonomiya natin. Unahin natin yun. Sir, last na lang, sundot lang. Paano yung tinatanggap yung mga backlash, yung mga negative comments sa inyo sa social media? Dahil, syempre, yung pagkampi nyo kay Pastor Kibuloy na controversial, at hindi naman lahat ng milyong Pilipino ay naniniwala na siya ay inosente. Oo, pero masyado namang diretsahan yung kumampi. Hindi man ako kumampi, tol. Ito naman, masyado naman panghuhusga yan. Isa ka dun, Masyado mo akong hinusgahan. Ang tawag dyan, demokrasya. Bilib na bilib pa naman ako sa balbas mo. Ikaw talaga, akala ko naman, kaisa kita. Hindi, ano yan, democracy. Democracy. Meron akong mga, katulad nung kinausap ko si Ma'am Risa, meron tayong mga personal na dahilan, pare, na pag sinabi ko sa public, kasi lagi sinasabi ng publiko, hindi man lang niya sinabi kung ano yung dahilan niya. Basta sinalungat niya yung sinabi na yung contempt. May mga bagay kasi na pinag-usapan namin ni Ma'am Risa na para sa akin, yun ang sinabi sa akin ng imam ko Naging un-Islamic ako nung first hearing. Kasi hindi ko nasabi sa kanya na ang posisyon ko ito. Bigla lang ako nagsalita. Kaya nung pangalawang hearing, humingi ako ng 1 minutong suspension. Nagpaalam ako sa kanya na ito ang posisyon ko. Personal ko to. Ito ang aking paniniwala. Buong paggalang sa'yo. Hindi ako yung klase ng tao na mag-grandstanding sa hearing at pagiging chairman ni Ma'am Risa. Aagawin ko sa kanya. Ayokong mangsapaw dito. Kapag meron ng tinatanong kayo sa aking media tungkol sa ibang committee, ang lagi kong sinasabi, teka, hindi ako spokesman ng committee na yan, nakakahiya doon sa chairman. Kasi ayokong mang-agaw. Hindi ko naging ugali yun. Ngayon, kung ang tao, sinasabi mo na kinakampihan na, mabihira naman yung kinakampihan. Demokrasya to. Meron akong sariling dahilan Ang sarili kong dahilan para sa akin, nagiging biktima si pastor kasi nilabanan niya yung NPA. Yun ang sarili kong wala tayo, hindi deserve para sa mga mata ko ng isang tao ang tingin ko bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko
ganitong klase, papayagan ko, maiskandalo. Teka muna. Nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito na inalay niya sa paglaban sa komunista? Yun ang personal kong dahilan. Hindi ito usapin ng pagkakaibigan. Kasama ko tong taong ito. Noong lahat ay tahimik na lumaban, lumaban yan. Para sa akin, deserve niya yun. Deserve niya ang aking suporta na mapunta siya sa korte, sa judiciary. Yun. Hindi ako naniniwala na in aid of legislation, makakagawa tayo ng mga bill ngayon na maapektuhan ang kingdom. Religion yan. Yun, pare ko. Sana naintindihan mo na to. Lambihira, kampi-kampi naman to. Ito pa isa. Sana naman hindi fair na naman ako. Para lang maging fair, masagot nyo rin. Kasi ang sinasabi ng mga sa social media, lumalabas na, ay hindi, napag-utusan lang yan. Napag-utusan lang si Senator Robin para mag-check. Kasi daw po close si Pastor Kibuloy kay dating Pangulong Duterte. Paki-clarify. Magandang tanong yun. Kasi ang posisyon ng aming chairman sa PDP Laban, pumunta si pastor, di ba? Sabi niya, yun ang posisyon ni dating Pangulo. Magkaiba sa posisyon namin. So wala akong sinunod na may nag-utos sa akin, ganun. Wow. Naman, ma'am. Revolusyonaryo, utusan lang. Sayang naman yung bigote ko. Di ba? Hindi ako utusan ng kahit na sino. Paniniwala ko, para sa akin, magkasama kami ni Pastor lumaban sa komunista. Hindi mawawala sa isipan ko yun. Sir, sa ngayon, ilan na po yung pumipirma doon sa written objection? 5 po. Opo. Pwede nyo pong sabihin kung sino-sino na yun? Opo, si... Sir, mahirap bang mag-convince ng mga kasama sa committee para pumipirma? Yung salita kasing convince, parang ano yun hindi ko pang naman ginawa yun. Kasi nirespeto ko naman lahat ang posisyon ng bawat senador. Siguro mas magandang magpaliwanag. Yun, nagpapaliwanag. Ipapaliwanag ko kung bakit ko sinalungat, yung ganun. Hindi naman mahirap magpaliwanag. Siyempre, magpapaliwanag din sila. Binibigyan natin sila ng pagkakataong magpaliwanag. Katulad ni Senador Grace po, napakaganda ng kanyang paliwanag kung bakit hindi siya pipirma. Ganun din si Senator Raffy Tulfo. Yung demokrasya to hindi natin kailangan personalin yung mga bagay na mga ganito. Kaya ako hindi ako titigil na makumbinsi yung iba pa. Halimbawa, si Ma'am Pia. Ma'am Pia ang hindi pa nakapirma, si Senator Mark Villar, yan. Magpapaliwanag tayo sa kanila. Pero kung kumpiyansa po kayo, kung sakaling hindi pa natatanong. Kumpiyansa kayo, sir, na bago mag 7 days, kasi kasama po yata yung Saturday, Sunday. Opo, 7 days. So, early next week, kaya yung kumpiyansa kayo. Inshallah, ma'am. Ano po? Sa mga members kasi, sino pa po yung hindi na nakausap? So, kasi yung mga binanggit nyo, Senator Mark Villar, Senator Pia Cayetano, hindi nyo ba nakausap? Napatingin ako kay attorney. Sino na ba mga nakausap natin? Si Ma'am Pia, hindi pa. Si Senator Mark, mga 2 araw na namin kinokontak pero hindi pa namin makontak. Sana kausapin na lang ni Tita Cynthia para mabawasan na ako ng Siyempre si Senator Coco wala na dun sa numero kasi siya nga yung nandun di ba? Siya nga yung nag-conquer dun.
Titingnan natin. Alam mo, ang mahirap, na-tiyempo pa tayo sa buwan ng kababaihan eh. Kaya, di ba? Medyo... Hindi naman, mas mahabang paliwanagan lang. Oo. Sir, Sen JB and Sen Go, nakausap niyo. Tapos na po, nakapirma na po si ma'am naman eh. Oh. Ma'am, ito, sabihin ko na para si Senator Ejercito, Senator Cynthia Villar, Senator Marcos, tapos ako, pang-5. Hindi pa. Wala pa. Oo, wala pa. Ang malinaw, sir, na no ay Senator Poe at Senator Raffy Tulfo. Dalawa Oo. lang, sir, ang nagno-no na nakausap. Yes, ma'am. Opo. Siyempre, uunahin mo yung meron kang, 'di ba? Meron kang, may relationship ba? Kasi si Ma'am Grace, alam naman natin, anak ng hari ng pelikulang Pilipino, 'di ba? Si Senator Raffy naman, kaibigan natin, lagi nating kakwentuhan. Yan. Susunod na lang yung mga alpha na medyo, Sorry, just to add lang doon sa mga questions. Kailan po yung nakipaglaban kayo sa komunista with Alpha Polo? What year was this, sir? eto nung panahon ng NTF-ELCAC, magkakasama kami niyan. Di ba? Panahon ni Digong, 2016 hanggang 2022. Kasi yung pelikula kong Memoirs of a Teenage Rebel, ito yung mga tunay na rebelde, na mga bata na na-recruit, sila'y naabuso. Nagpalabas kami sa YouTube. Hindi namin... Magkaroon ng napakaraming kalungkutan yung pelikulang ginawa kong yun. Walang gustong magpalabas. Ang nangyari, dinala ko sa mga government stations, ayaw din nila ilabas. Pero sa SMNI, nailabas ko. Pumayag si Pastor. Ganon din yung Isang Linggong Pag-ibig, yung sa West Philippine Sea. Nailabas ko din sa SMNI. Yun yung partnership ng matagal na paglaban sa komunista. Sir, ano specifically po yung naging role, naging tulong ni Pastor sa paglaban sa komunista, maliban dun sa pag-e-ere sa nung memoir? Marami po. Nung panahon po ng NTF-ELCAC, diyan po nilalabas ang mga data. Ang mga data, ng mga, kung ano yung mga nangyayaring, halimbawa, galing sa AFP, yung mga tinatawag naming, kasi kami mismo nun, meron kaming mga pinupuntahan ng mga sumusurrender, binibigyan ng pag-asa ng gobyerno, binibigyan ng ayuda. Ako lang, ang dami kong pinuntahan na ganyan. 1,000 ang sumusurrender. Hindi mo mapanood sa ibang channel. Mapapanood mo sa SMNI. So parang kumbaga, binigyan niya kayo ng platform. Napakahalaga nun. Napakahalaga. Sa usapin ng paglalathala ng ginagawa ng gobyernong maganda, napakahalaga nun. Sir, doon lang sa Sir, some senators who already signed si Senator Cynthia Villar at Senator Allen, they're very open to say na kaibigan nila si Apollo Kibuloy. So, sir naman, Oo naman po. Mas mabigat nga yung akin eh. Hindi lang basta kaibigan eh. Hindi ko lang siya basta kaibigan. Kasi pag sinabi, kaibigan ko, kaya tunod, sinungaling ako. Hindi ko basta kaibigan yan. Comrade ko yan. Comrade. Naniniwala kami sa isang prinsipyo. Mas mabigat yun. Hindi naman kami magka-religion ni Pastor. Hindi naman kami magkababayan. Hindi naman ako tiga Davao. Naniniwala ako sa prinsipyo niya na masyado nang matagal ang communist struggle dito sa Pilipinas. Hindi na natin kailangan ng armed struggle. Naniniwala kami doon. Yun ang pinaniniwalaan namin. sir, isa sa mga lumabas na tanong agad nung pina-reverse niyo yung contempt niya was, sir, was there any
O, una na yung dasal. Dasal. Napaka-importante nun. Doon sa channel niya, sa SMNI, nabigyan niya ako ng airtime na wala akong binabayaran. Yung mga panahon na walang tumutulong sa akin dahil ako naman ay walang pera sa kampanya, wala akong pambayad ng helicopter. Hindi, meron akong pera pero para sa mga anak ko. Hindi ko gastusin yan sa politika. Hindi ako niniwala dun. Yung helicopter niya, pinahihiram niya sa akin. Yung mga ganong klaseng pabor. Was he campaign contributor? Ano ibig bigay ng pera? Naku, wag naman. Wag na. Ang bintang sa kanya, siya humihingi ng pera. Maganda yan, ha? Sabihin ko kaya, oo. Hindi, biro lang. Wala po. First like pahiram ng jet niya. Ang sa akin kasi parang hindi naman yun para sa politika. Parang sa akin naniniwala siya na ako magiging instrumento ng Panginoon Diyos sa pagbabago ng bayan. Parang ganun. Kasi parang ang hindi naman maganda dahil pinahiram ka dahil kandidato ka. Siguro naman pinahiram niya ako dahil naniniwala din siya sa aking adhikain. Sir, gano'n na katagal yung friendship niyo ni Pastor Kibuloy? Other than yung panahon ni Digo? Hindi, iba kasi yun eh. Iba yung kay Digong, iba yung kay Pastor. Meron kaming sariling... Oo. Matagal na, panahon pa ni GMA. Kasi kasama din si Pastor sa cluster of peace ni ni Pangulong GMA eh. Magkasama kami doon. Ganun nakatagal ang pagsasama namin sa adhikain, hindi sa usapin ng pananampalataya o kundi sa paniniwala na kailangan natin ng kapayapaan sa bansa natin. Si Senator Sincho, openly sinabi niya kanina na sa kanyang pagkakilala kay Pastor, hindi raw na magagawa yung mga ipinaparatang sa kanya. Do you share yung parang... Aba, pag sinabi ni Mama Bear, panghahawakan ko yun. Oo, kasi siguro mas meron din silang pagkakakilala kay Pastor. Iba sa pagkakakilala ko. Kaya napakagandang marinig nun. Malalim yung pagkaibigan niyo bilang lalaki. On some occasions, wala po siya nababanggit na yung usapang lalaki ba? Sige, ito maganda. Ay, naku. Parang malabo naman yun sa isang Muslim at sa isang pastor mag-uusapan ng Kwentuhan ba? Oo, wala. Oo, kasi wala na rin sa edad namin siguro. Siguro kung pwede niya ako mabiro ng ganun kung mga panahon pa siguro bago umakulong. Pero ngayon na alam niyang takot ako sa asawa ko, hindi ako mabibiro ng ganun. Kahit na sino sa mga kaibigan ko, kakilala ko ngayon, hindi na putok yung ganun na sino yung maganda, yung ganun, hindi na. Sa ngayon, laging ang pinag-uusapan, pare, paano ba yung bayan natin? Ano magagawa natin sa bayan natin? Sir, about Chacha lang po. Sir, sa House po kasi pumasa na sa committee level yung RPH 7. Ano po yung reaction niyo dito? At sa tingin niyo po maapektuhan nun or magpapabilis dito sa Senado after mapasa? Alam mo, ma'am, bilang respeto kay Senator Angara, ayaw ko muna talagang magkomento dyan sa Chacha. Kasi una sa lahat, alam lahat ng tao na pabor ako sa Chacha. Napaka-bias, napaka-unfair para kay Senator Angara na sa kalagitnaan ng kanyang hearing, meron ako mga side interviews na hindi siya mabibigyan ng para sa akin, kanya ngayon to Siya ngayon ang bida dito. Hayaan muna natin si Senator Angara, kung ano man ang mas maganda yung reaction niya ang hingin natin patungkol dito sa nangyari sa malaking kapulungan. Kasi malaking yun. Malaking na naman yan, ma'am. Alam mo naman. Ayokong mas maganda kung si Senator Angara tapos si SP ang magandang magbigay ng pahayag dito. Tapos, mula sa pahayag nila, doon ako magbibigay ng pahayag para hindi ako sumasalungat kung saan man ang direksyon nila. Sir, si Sen Ivy at si Sen Sylvia, kasama niyo po dito yung about kay Pastor Kibuloy. Silang dalawa rin po nagsasabi ayaw nila sa
Nakausap ko na sila noon pa eh. So, baka naman isipin nila, sirang plaka ako, paulit-ulit, di ba? Naiintindihan ko ang bawat posisyon ng senador sa Tsa-Tsa. Yan una pa lang, hindi naman ngayon lang, noon pa, noong panahon na tayo ang nagsasagawa ng pagdinig, open naman sila na sinasabi nilang hindi talaga sila okay dyan. At ako naman, nirerespeto ko naman yung kanilang mga posisyon. Pero siyempre, iba ito ngayon. Sa oras na to, ang humihingi nito ay ang executive. So siguro, ito na yung pinakamagandang oras para kay Senator Sani. Siya dapat ang mag-shine dito, di ba? So, bigay natin sa kanya. Para sa akin, kung may kakausap dapat sa mga senador, dapat pangunahan niya. Hindi ako. Kasi ayoko mang-agaw ng ano, ma'am. Hindi maganda. Opo. Sen, nabanggit mo na kanina tungkol doon sa kulong na naranasan mo ako. Issue ngayon yung PNP, di ba? Papayagan na magdala ng light arms yung civilian. Sa inyong lately, nagpakita ka na rin, bumisita ka sa San Gastos sa BGC. Ano yung ibang kasamahan yung senador, ayaw na bigyan daw ng light arms yung mga civilian. Sa inyong panig, sir, saan tayo papanig dito ngayon sa issue? Napakaganda pong issue niyan. Sapagkat masarap nang magbigay ng mungkahi dyan kasi nakapagbigay na ng mungkahi dyan si SP. At napakaganda nung sinabi ni SP, sabi niya, sana magkaroon ng isang hakbang na yung mga bibigyan ng PNP ng karapatan na magkaroon ng long firearm ay maging reservist. Ang gandang ano nun para sa akin. Kasi tayo naman kung ano sabihin ng PNP, naniniwala naman tayo. Dapat paniwalaan muna natin yung sinasabi nila. At ganun din naman, yung sinasabi ng ibang mga senador. Siyempre, kanya-kanya, demokrasya tayo, may kanya-kanyang opinion. Pero siyempre, ako, naniniwala ako sa opinion ni SP. Napakagandang opinion nun. Karapatan ng civilian yan. Karapatan nilang magkaroon ng baril. Pero siyempre, pagdating dyan sa long firearm, dapat, sana maging reservist sila. Mag-serve sila sa gobyerno. Magkaroon sila ng proper training. Kasi alam mo, ang problema sa bayan natin, hindi yung may lisensyadong baril at hindi yung... Ang problema natin dito yung mga goons. Yung mga outlaws. Yung lisensyadong baril, may record yan. Kapag nakagawa yan ng pagkakamali, napakadali mong matrace niyan, madali mong mahuli, yun ang paraan eh. Ang problema natin, ang pagdiskitahan natin, yung mga hindi sumusunod sa batas. Pero yung mga may LTAP, dumaan na yan sa proseso para magkabaril. Ang kailangan lang, bigyan natin ng responsibilidad. O binigyan sila ng pagkakataon.